Lunes, alas 6. Kakatapos lang ng isang mahabang araw ng pagmimina. Tumingin ako sa dilim at may nakita ako. Ah! Nagulat ako. Sino ka? Ba't ganyan itsura mo? Sabi ko. Isang babae, sobrang dumi, at parang nakakita siya ng multo. Kaya tinanong ko siya, Neng, ano nangyari sa'yo? Pagkatapos ng ilang segundo, di pa rin siya sumasagot. Kaya bigla siyang umiyak. Nagsimula ang kwento. Sinabi niya sa akin kung paano siya... Linggo, alas 5 ng hapon, nang nagiinuman kami ng mga tropa, nang biglang sinimulan ni Jojo ang pagkukwento. Pero boy, ito legit, nung high school, talagang pangarap ko, bembang yung sinulat. Tanginang sarap. Nung una, nagtinginan lang kami ni Jojo. Ang pahit ng mga joke niya. Pero boy, naiintindihan naman kita. Lahat naman siguro ng mga lalaki, pag nabigyan ng chance na ganun, iti-take nila yon. Eh ikaw ba, nung high school, sino gusto mong ano yun? Ang pahit ng mga pinagsasabi. Di ako agree. Sa bagay, lalaki lang naman tayo. Pero legit, kung mabigyan man ako ng chance, sa kama, sa talahib, sa mesa, kahit saan. Nang biglang pinakita ni Jojo kung paano niya nang biglang tumayo si Pogi. Bakit? Uuwi ka na? Mga gago kayo eh. Ano bang pinag-uusapan nyo mga boy? Nakaka-bad trip. Bakit ikaw, di mo gagawin? Siyempre, gagawin. Ang pahit ng mga pinagsasabi. Pero, anong magagawa natin? Biro ang mga lalaki lang naman yun. Di nila gagawin yun sa totoong buhay. Pokpok yan siya, sabi ko. Tinignan ko ang relo ko, 10 minuto bago mag-alas 5. Hoy, Mari! Di yan talaga mabawain ngayon? Mga pa-victim? Ay, Diyos ko Lord, yang kung makapagbintang, kala mo naman end of the world na. Eh, di nga makabagbasag pinggan niya si Junjun. Eh, paanong hindi kasi mababastos? Kung manamit, Diyos ko, kita ng bukana ng kaluluwa. Iba na kasi ngayon, Mars. Tayo noon, ang mga babae, nakadisenteng damit, laging nakangiti, at bukod sa lahat, hindi mabunganga. Hoy! Hindi yun magagawa ng pamangkin ko. Sadyang pukpok talaga tong mga babaeng to eh. Ano? Ganito na ba yung mga babae ngayon? Masyadong maraming sinasabi. Lunes, naglalakad ako ng bigla.